Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at tayo po ay muli sama-sama na magpapalakas sa salita ng Diyos. Kaya makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Gawa, chapter 2, verses 1 down to 4. Ang sabi po rito, Gawa chapter 2, verse 1. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumalapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Amen. Salamat sa Panginoon. Ating napag-usapan noong mga nakaraang araw na yung revival. Sino yung nangangailangan ng revival? Bakit kailangan natin ng revival? But after na matanggap natin ng revival, ano dapat yung nangyayari? Usually, nung una, nung mga 90s, lagi tayo merong mga 3 nights revival, pero yung itinatagal noon, buwan din lamang, and then nagsasubside uli. Pero biblically, ano po ba dapat yung effects ng revival? Ano dapat yung bunga ng revival sa buhay natin? Dapat ba lagi buwan-buwan may revival tayo? Pero biblically, makikita natin na once na lumapag o tumahan ang banal na espiritu sa puso, sa buhay ng isang Kristiyano, makikita po natin na yung epekto ng revival sa kanila ay napakaganda. At yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Effects of the revival. Revival means fresh touch from the Holy Spirit, no? Fresh touch from the Holy Spirit. Nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, syempre, tinitirhan tayo ng banal na Espiritu. Iba po yung indwelling ng Holy Spirit kesa doon sa fresh touch ng Holy Spirit. We always need the fresh touch of the Holy Spirit, pero hindi nangangahulugan na kailangan mo lang yung fresh touch ng Holy Spirit every time na manghihina ka, babagsak yung spirituality, manlalamig ka sa Panginoon. Hindi ganon. But we should always crave, no, sa pagkilos o sa pag-touch sa sariwang pangungusap ng banal na espiritu, sariwang pagkilos ng banal na espiritu sa buhay natin. Okay. Tingnan po natin yung verse 4. Ang sabi po dito ng verse 4, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So this will be the part 1. First, na dapat effect ng revival sa buhay natin, we receive the Holy Spirit. At dahil ikaw ay tinanggap mo ang banal na Espiritu, nananahan ang banal na Espiritu sa atin. That's the reason why tayo ay nare-revive. At yun po ay nagbubunga. Ang sabi po dito, being filled with the Holy Spirit. At dahil tumahan sa iyo ang banal na Espiritu, napupuspos ka ngayon ng banal na Espiritu. Napupuspos tayo ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, nawawalan tayo ng panlasa sa earthly things. Kapag totoo, yung kapuspusan ng banal na espiritu sa ating puso, nawawalan tayo ng panglasa o nawawalan tayo ng pagnanasa sa mga makamundong bagay. Nawawalan tayo ng pagnanasa na
na manatili sa mundong ito. Nagkakaroon tayo ng mas malalim na desire para tamasain ang espiritual na buhay, ang mga makalangit na bagay. Yun dapat yung nangyayari. Hindi yung natumba ka, na-revive ka, tapos sasabihin mo, ako'y na-revive, umattend ako ng revival. Tapos, mas tumakaw ka naman sa sugal, mas naging chismosa ka, mas naging sinungaling ka. Hindi dapat ganon. Yung effect ng revival is yung dapat nawawalan tayo o tumatabang ang panlasa natin, tumatabang yung pagkagusto natin sa mga bagay sa daigdig na ito, at lumalalim naman yung desire natin sa spiritual things. Sa tuwing tayo po ay napupuno ng banal na spirito, kapag tayo po ay na-revive, ibig sabihin once again inilulubog tayo ng banal na espiritu sa kanyang kapangyarihan. Ipinapaliwanag ng Diyos sa atin ano yung kanyang desire sa buhay ng bawat sa atin. At sa tuwing tayo po ay marirevive, ito yung effects, we should change the focus of our lives. Nag-iiba yung priorities natin. 'Di ba, kapag nalalamig ka, naiisip mo mas priority yung trabaho, mas priority yung ganon, priority yung ganito. Kailangan kumita, materially, mas nagiging priority natin yung material things. Pero kapag ikaw ay na-revive, nakikita mo na there is so much more than these material things. No? Nakikita natin na dapat magbago tayo ng priority. Kung ikaw ay nagsasabing ikaw ay revive, pero hindi mo naman napaprioritize yung attendance sa church, hindi mo napaprioritize yung prayer mo, hindi mo napaprioritize yung ministry mo, tapos hinahanapan mo na lang ng space sa buhay mo, you are not revived. Umattend ka lang ng revival. O kaya nakasaksi ka lang ng ibang tao na na-revive, pero hindi ikaw. Sapagkat the effects of revival should change the focus of your life. Nag-iiba ka ng focus, nag-iiba ka ng priority, nag-iiba ka ng taste, nag-iiba ka ng desire, nag-iiba ka dapat. In short, dapat mas tumitino ka. Marami mga nagsabi, ang sarap ng revival, ang sarap umiyak. After that, wala namang nangyari. Umiyak ka lang sa gawain, natumba ka lang sa gawain, na slain, ika nga. Yung iba nga nag-i-speak in tongues pa during that gawain, pero hindi nagbago. It's not revival, because the true revival changes your life, changes your focus, changes your priority, changes your mindset. Yun po yung tunay. Receiving the Holy Spirit is receiving the fresh touch of the Holy Spirit. It means total submission to God's will. Ang totoong epekto ng revival, nagkakaroon ka ng 100% na pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. No? Nagkakaroon ka ng pagpapasakop sa Panginoon. Every time na attend tayo ng revival at sasabihin natin na tayo ay na-revive, ibig sabihin minsan pa nagparamdam ang banal na espiritu sa iyong buhay. At dahil muli mong naramdaman yung init na yon ng pag-ibig ng Panginoon sa pamagitan ng pagkilos ng banal na espiritu, muli napapalambot nito ang matigas mong puso, nagsasubmit ka sa kalooban ng Panginoon, and then you will surrender everything unto the Lord, and sasabihin mo, Panginoon, okay na po ako, iyon na po ako. Ako maraming moment na nasabi ko sa sarili ko na ready na akong umakyat sa langit, pwede na akong mamatay. Yung galak na nakaka-fellowship mo ang banal na espiritu, yung nararamdaman mo yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, masasabi mo talaga na, Lord, pwede bang dyan na lang ako? Kung dito nga sa lupa, you allow me to experience this kind of joy, lalo na siguro kung nandyan. So, pwede bang dyan na lang ako? Ilang beses ko po yung sinabi sa Panginoon. Pero buhay pa ako. It means, hindi pa, may trabaho pang gagawin. So, I always need na
na mapuno ng banal na espiritu, kasi hindi tayo laging nagsasubmit sa banal na espiritu. Aminin na natin mga Kristiyano, may mga pagkakataon kinakalaban pa natin yung gusto ng banal na espiritu kasi kinakampihan natin yung desire ng flesh. But once again, I want to encourage each one of us, we have to submit to God's will. Ito yung totoong ito yung totoong effect ng revival. Willingness to submit to God's will. At pag sinabing submission to God's will, willingness to give up what is in your hand. Sometimes, hindi mo mararamdaman ang revival mula sa Panginoon, hindi mo mararamdaman ang bunga nung ganda nung gawain, hindi mo mararamdaman ang kilos ng banal na espiritu sa iyong buhay, kahit feeling mo na revive ka na. It's because hindi mo willing bitawhan yung hawak mo. How can you receive another touch? How can you receive another blessing from the Holy Spirit if you are not willing to let go kung ano man yung nasa kamay mo? Willingness to give up what is in your hand. Ano ba yung hindi kalooban ng Panginoon na nasa sayo? Ano ba yung ugali mo? Ano ba yung laman ng puso mo? Ano ba yung mga bagay na nasa iyo na hindi gusto ng Diyos? Bakit ayaw mo pa yung bitawhan? Bakit ayaw mo pang isuko sa Panginoon? And then you will expect the Holy Spirit to manipulate your life? No. The Holy Spirit is not a manipulator. Kailangan ng Holy Spirit ng iyong pagsang-ayon para kayong dalawa ay magkatulong sa paggawa sa iyong buhay. Now, sabi dito, willingness to give up what is in your hand. And secondly, willingness to go out from your comfort zone. Yes, marami pong Kristiyano nasa comfort zone. Ayaw nang sundin ang kalooban ng Diyos kasi baka mahirapan. Maraming tao na ayaw sumunod sa calling ng Panginoon dahil takot sila sa pwedeng mangyari. But this morning, I want to encourage each one of us. Yung epekto ng tunay na revival sa buhay ng bawat isa sa atin. Handang-handa ka na at masaya ka pa na lumabas sa iyong comfort zone to obey the command and the new assignment ng Lord para sa iyo. Kapatid, revival is useless without experiencing the effect of it. Experiencing the fullness of the Holy Spirit sa buhay natin. Experiencing the new desire na makalangit na bagay na ang dinidesire mo. Experiencing the change of focus and priorities of our lives. Experiencing total submission to God's will and experiencing willingness to let go and to go out from your comfort zone. Hindi ko po sinasabing madali. Ang sinasabi ko lamang, kaya mo yang gawin dahil kasama mo ang banal na espiritu. Hindi ko sinasabing madali, pero hindi po imposible. God is working. God is working sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng mga Kristiyano. Lalo na nga po, we are in the last days. We are in the end times. God is working. At marami siyang kinikilos, pero takot tayong bitawan kung ano man yung meron tayo. Takot tayong sundin yung hakbang na binibigay ng Lord. Kasi, baka kung anong mangyari. But you know what? If you really experience the revival from the Holy Spirit, lahat ng takot na yan mawawala. And then, you will enjoy the peace and the joy that comes from the Holy Spirit. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Nawa, makita sa buhay natin yung epekto ng pananahan ng banal na espiritu. Yung tunay na revival, makita nawa sa atin. Let us change our focus. Let us change our taste. Let us change our attitude. Be willing to submit 100% to the will of the Holy Spirit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, una sa lahat, patawarin mo po kami. Kasi maraming pagkakataon na ini-ignore namin ang pangungusap ng banal na espiritu dahil sa takot, dahil sa ayaw naming bitawhan yung mga meron kami.
But this time, this morning, Panginoon, nasisiyasat mo ang puso ng bawat isa sa amin na kasama ko po ngayon. Nasisiyasat mo ang puso ng mga taong maaabot ng gawain na ito. Panginoon, we pray, baguhin mo po ang aming panlasa. Baguhin mo ang aming desire sa daigdig na ito at palitan mo ito ng mga desire na makalangit, Panginoon. Baguhin mo ang aming mga priority sa buhay. Tulungan mo kaming maging consistent, maging committed sa ministry. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mas malalim yung commitment namin sa gawain so that the people will see that the Holy Spirit is living in us. At sa gayong paraan, makikita nila, Panginoon, na hindi lamang kami nagsishare ng iyong salita, kundi ipinamumuhay namin ang iyong salita. Lord, I pray na ang bawat isa sa amin ngayon na nakikita mo na nahihirapang i-let go yung mga bagay na hindi mo kalooban. Minsan nasasaktan kami kung i-let go namin ito. Natatakot kami, but God, we ask the power of the Holy Spirit that we will be revived by the power of the Holy Spirit. At dahil na-revive kami, Panginoon, bibigyan mo kami ng tapang para bitawan na at huwag nang habulin pa ang mga bagay na ito, Panginoon. Sa halip, ma-enjoy ang presensya mo, O Diyos. Samahan mo kami, Ama. O Banal na Espiritu, patuloy kang manguna at kumilos sa aming mga buhay. Huwag mong hayaan na ma-ignore ka namin. In the name of Jesus. And we declare, Father God, we declare sa maraming mga Kristiyano ngayon, lalabas kami sa aming comfort zone to show the world and to tell the world that Jesus is coming very, very soon. Salamat po, O Diyos. Tulungan mo kami na ito po'y panindigan. Pagpalain mo ang lahat ng kasama namin ngayon sa live. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.